Pagkatapos gawin ito ni Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos, tila nakarma, napahiya sa EDSA rally, umuwi sa kahihiyan. Ano ang nangyari? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years! 10 years! So ibig sabihin maraming project yan, kung totoo man yan. Inamin ko, sa amin yan. Alam mo ba yung pakiramdam na confident ka sa plano mo, pero sa dulo, ikaw pala ang mapapahiya? Yan mismo ang nangyari kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Pero teka, hindi ito basta-basta kwento. Ito ay drama, politika, at isang malaking plot twist na dapat mong malaman hanggang huli. Ang unang banat, Chavit versus PBBM. Noong unang lumabas ang balita na si Chavit ay nagbitiw ng matinding akusasyon laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., marami ang Chavit said, dapat daw imbestigahan ang mga Diskaya Link projects sa Ilocos Norte. May nagsabi na sa akin, kaya sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Hindi naman ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinidemandang tao ngayon at binibintangan mga Diskaya, sila rin ang contractor nila. Pero ito ang twist. Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi, basta may ebidensya, ihain nyo. Walang palakasan sa admin ko. Kung isipin mo, dapat dito matatapos ang issue, pero hindi. Dito ba lang umiinit ang eksena? So ready ang Pangulo, ma'am, to explain regarding to sa Ilocos Norte or kung ano mang iba to sa kanya na related to these projects? Yes, basta ibigay lang nila yung tamang mga ebidensya. Kasi ang hirap dito magtuturo ka lang eh. Ang dami-daming official ng Ilocos Norte. So, lalo na kung ang magsasalita naman, Duterte supporter. So, hindi tayo agad-agad dapat maniwala sa ganito, lalo na kung name dropping, tapos creating an intrigue na walang ebidensya, wag po kayo agad-agad maniwala sa ganun. Ang eksena sa EDSA, rally na naging courtroom. Fast forward sa trilyon peso protest sa EDSA, ang mga tao galit na galit sa korupsyon, nagtipon sa People Power Monument. Therefore, nang makita si Chavit na papalapit, parang may eksenang straight out of a teleserye. Sigawan ng boo, police rushing in, parang rally na naging public trial. Pero dito mas lumalim ang kahihiyan. Chavit kasama ang bodyguards napilitang bumalik sa Corinthian Gardens. May naghihintay na bulletproof SUV para bang talo sa laban na hindi pa nagsisimula. Chavit Singson yan, si Chavit Singson. The Ilocos Connection, sino ba talaga ang may kasalanan? Maraming netizen ang nagtatanong, bakit para ang dali niyang umatake kay Pangulong Bongbong Marcos pero ang daming project, ang pamilya niya sa Ilocos Sur? Satrap Construction, pag-aari daw ng kanyang anak at manugang, may mahigit 2 bilyong projects sa nakaraang dekada. Kung tutuusin, parang nagbato ng putik si Chavit, pero ang tanong, hindi kaya tumalsik pabalik sa kanya? Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years! 10 years! So ibig sabihin maraming project yan, kung totoo man yan. Inamin ko, sa amin yan. At ito ang kalmado pero matinding response ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang trending ang video ng pabu kay Chavit, lumabas ang statement ng Malacanang. Ika pa ni Attorney Claire, kung may ebidensya siya, ilabas nila. Hindi ito tungkol sa politika, hustisya ito. At sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang statement, sinisiraan nila ako dahil di na nila makuha ang gusto nila sa akin. Walang palakasan sa administrasyon ko, kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka, di yan pamumulitika, hustisya yan. Kung inaakala ni Chavit na siya ang bida sa kwento, mukhang na-reverse ang script mula sa akusasyon na uwi sa eksena sa EDSA na siya mismo ang pinagtatawanan ng crowd. At ngayon nasa kanya ang bola, ilalabas ba niya ang ebidensya o
tuluyang tatanggapin ang narrative ay bumabaliktad laban sa kanya. Kaya ang tanong, nakarma ba ang dating gobernador? Isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang laban na ito. Sa gitna ng lahat ng ingay at politika, paalala ng salita ng ating Panginoon Diyos kaibigan, John 8 verse 32, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ang tunay na hustisya ay hindi nanggagaling sa rally o sa politika, kundi sa liwanag ng katotohanan na ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagbibigay. Kapag pinili natin ang katotohanan, kahit mahirap, doon tayo nagiging tunay na malaya. Tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo na siyang tunay na kapayapaan ng ating bansa at ng ating puso. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala na ang katotohanan ang tunay na magpapalaya sa amin. Turuan niyo po kaming maging tapat, humawak sa katotohanan na masusupungan lamang namin sa aming Panginoon Kristo at ipaglaban ito ng may pag-ibig at katarungan. Huwag nawa kaming maligaw sa galit o intriga ng mundo, kundi lagi nakatingin lamang sa aming Panginoon Kristo na aming ilaw at gabay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin at patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.